na kami nawa ay sumunod din sa kanyang pagpapahirap at makibahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon, siya na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng banal na Espiritu, isang Diyos magpasawalang hanggan. Magsiupo tayong lahat ng ating pakinggan ang mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang turo sa akin ang sasabihin ko. Nananapig akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako nagsumagsik dito malikod sa kanya. Hindi ako tumututol ng bubugin nila ako. Hindi ako kurubo ng ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunugin ng buhok at balbas. Gayon din ng larahan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis ng sampaling parang bato, pagkat aking batid na sarili ko ay di mapapahiya. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Nilalarawan ni San Pablo ang ganap na kababaang loob at ang mataas na pagpuri sa anak ng Diyos. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ikalawang pagbasa.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa, ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay mamanikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat ng Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng ang Diyos Ama, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pasyon ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato, sinimulan nilang paratangan siya, anila. Ang tao ito'y nahuli naming nanunulsol sa aming mga kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis kay Sisar. Pinaniniwala pa niyang mga tao na siyang Kristo, isang hari. At tinanong siya ni Pilato, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudeo?" "Kayo na ang nagsasabi," tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, "Wala akong makitang kasalanan sa taong ito." Ngunit mapilit sila at ang wika sa pamamagitan ng kanyang mga tuloy inudyukan niya na maghimagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, tinanong niya kung taga Galilea ba si Jesus. At nang malaman siya ay mula sa nasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon naman nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niya makita iyon. Kaya tinanong niya nang tinanong si Jesus,
Ngunit hindi ito sumasagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at mga eskriba na walang tigil ng karapatan kay Jesus. Hinamak siya at inuya ng Herodes, pati ng mga kawal. Sinunutan siya ng maringal na damit at binabalik kay Pilato. At ang araw din yun, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato at dati sila'y magkagalit. Tinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote at mga pinuno ng bayan at mga tao at sinabi niya sa kanila, isinagdan ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang paglulusol sa mga tao. Ngayon, sinasayad ko ito sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Ngayon din si Herodes. Kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya ipinahagupin ko na lamang siya at saka palayain. Tuwing Paskwa, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla, patayin ang taong iyan! Palayain si Barabas! Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyayari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus, ngunit sumigaw ang mga tao, ipako sa krus! Ipako sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipapahagupit ko na lamang siya at saka palayain. Datapwat lalong nilang ipinagsigawan na dapat ipako sa cross si Jesus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya ipinasya ni Pilato na pagbigyan ng kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hiningi nila at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid at ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang cross kasunod ni Jesus. Sinusundan ni Jesus ang maraming tao, kabilang mga babaeng nananaghoy at nalambibitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na isayo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuo kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano man ang gagawin sa tuyo. May dinanasa pa silang dalawang salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinawag na Bungo, ipinako nila sa krus si Jesus, pinako nilang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuutan ang pupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanood. Nilibak naman siya ng mga pinuno ng bayan, anila. Iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas at hinirang ng Diyos. Nilibak din siya sa mga kawan. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hebreyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego,
Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Inuyarin siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Nang mag-ilatag, ika-12 ng tanghali, nagdilim ang buong lupain hanggang 3 ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagbilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po tayong lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay ngang matuwid ang taong ito, sabi niya. Ang nangyayari ito ay nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid at umuwi silang dinadagbukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumusunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Mga kapatid, ang pasyon ng Panginoon. Papuri Sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo tayo lahat. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga rin po. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang malaking kapistahan ng ating simbahan, ang malaking selebrasyon na sinimulan natin ang pinakabanal na linggo. Supposedly, wala sana tayong sermon ngayon.